Bali, ano kami, 7 kami lahat. 7 kayong lahat Opo. niya. Na sa tuwing natutulog ka, Lumalabas po yung dugo sa ilong ko malalaki. Yung iba po nalulunok ko po. ay mayroong underground ng mga bungo. Kasi hindi lang po isa yung kinulam niya. Marami po. Uubusin niya ang pamilya. Pamilya ang gusto niya ubusin. Paano na umabot sa gano'n na na-discover niyo yun? So, what's up mga master? Welcome to my channel. This is Master G. Ngayon, wala po tayo sa sementeryo pero nandito po tayo ngayon kung saan nandito yung mismong bahay. Ito po, ng isang pamilya sila na kinulang di umano ng kanilang kamag-anak na sinasabi nila. So, kasama po natin si Ma'am Michelle. Oo, itago natin sa pangalang Ma'am Michelle. So, Ma'am Michelle, ilang taon ka na po ngayon? 32 po. So, pwede niyo po bang ikwento sa amin yung paano nagsimula ito na umabot sa isang buong pamilya niya? Kinulam niya. Simula po nung nagtayo ako ng bahay. Oo. Naramdaman ko po yun na kinulam niya kami. Kasi, Oo. 2013 po yung simula na kinulam niya ako. Una-una talaga ako. Pero hindi ko alam na kinulam niya na pala yung kapatid ko. Kasi yung kapatid ko noon, lagi-lagi sa bahay niya. Tapos, unti-unting pumayat, malakas, mataba yung kapatid ko, unti-unting pumayat. Pumayat, hindi na magsalita, wala nang ganang kumain. Tapos, that time po, nangyari yun, ang magulang ko wala dito, tsaka si mama, si papa, nasa Davao. Then, sunod niya kinulam is ako. Hindi po ako, kumbaga... Ano yung pakiramdam nun nung kinukulam ka na? Wala po akong findings sa doktor, nagpa-check up po ako. Lumalabas po yung dugo sa ilong ko. Tapos nagpa-doktor ako, wala talagang findings. Kaya... So ngayon, paano mo nalaman po na siya mismo, itong lalaki na to, yung nangkukulam sa inyo? Yun po ang sabi ng manggagamot. Ang manggagamot? Opo. Yun po, siya po nagsabi mismo na ang dahilan daw po ay galit po daw siya sa amin na nagtayo ako ng bahay dito sa amin. Pero itong bahay nyo, sino yung nagmamay-ari talaga itong pinakalupa po ninyo? Lulo po namin. Bali, lulo niya at lulo ko ay magkapatid. Bali, conjugal property po ito. May right pa rin yung lulo ko na magtayo ng bahay. Pati yung mga anak niya kasi yung mama ko, bali siya, magpinsan. Okay. So ito, nagtaka lang kami, bakit sa umabot na kayong lahat na kamag-anak niya, kinulam niya? Opo. Kasi malaki po yung interest niya sa lupa na ito. Gusto niya pong angkinin kasi nakapangalan po yung titulo sa kanila kaya gusto niya angkinin. Hindi, paano pong nakapangalan sa kanila? Sa lulo niya. Pero yung lulo niya noon ay binata pa. At saka yung lulo ko ay magkapatid sila eh. May right pa rin yung lulo ko. Dapat manahimik siya ay pareho lang naman din kami apo. So may right pa rin yung mga pipinsan, yung kamag-anak na magtayo ng bahay. Ito, ilan kayong total na pamilya na kinulam niya? Kung bibilang, huwag mong anahin yung mga pangalan, anahin mo lang sa isip mo. Bali, kami, 7 kami lahat. 7 kayong lahat. So sila po yung pamilya ng kinulam noon, nung sinasabi nga na yun na pinsan nga nila. Ngayon, may mga pinsan talagang walang ya ng mga master. Di natin, kasi ako, sa totoo lang, lahat ng mga pinsan ko, ka-close ko, pero hindi natin maiiwasan na may mga walang ya, may mga magwawalang ya sa atin kahit kamag-anak pa natin So, ano yung time na nangyari yun? I mean, yung may binanggit kasi si Ate Che na mismo yung isa sa kapatid mo na may special na kalagayan ay dinali nito. Opo. Dahil tahimik yun, mabait, at lagi po nagmamasahe sa kanya. Lagi pumunta sa bahay nila. Tapos, malakas pa yun nun, makapagsalita pa yun. Bigla na lang din makapagsalita. Ay, wala nang ganang kumain. Unti-unting pumapayat. Yun po ginawa. Tapos may binanggit daw na may lumaabas na uod nung ginamot siya. Opo. Saan bandang parte? Bali, may pinakain kasi siya daw. Kinakain siya. Opo. Hindi, yung ginamot siya ni Ate Che, may nakita raw sa kanya? Oo, nung nagsuka na siya. Ano Sumuka po nakita? siya. Uod. Kasi Anong kulay ng uod? maitim. Pin.
So, yun yung indication din na kasama siya sa kinulam. So, 7 kayong lahat. So guys, meron lang siya kikwento yung time na kinukulam na siya nitong kanyang pinsan na sinasabi nga niya na sa tuwing natutulog ka, Lumalabas po yung dugo sa ilong ko malalaki. Yung iba po nalulunok ko po. Tapos pag tuwing umaga, wala na po siya. Every 1 o'clock in the morning po siya lumalabas. Inaatake. Sakto? Opo, inaatake. tapos ano yung time na yun na hindi mo pa alam na kinukulam ka na. Tapos sabi mo hindi ka nagkakaroon ng menstruation? Opo, hindi ako nagkakaroon ng menstruation. Hindi lumaki yung tiyan ko, maliit, pero may gumagalaw sa tiyan ko po. Parang dagat na alon, gumaganon-ganon. Tuwing hapon lang po, tuwing hapon. Pag umaga, normal, wala pong gumagalaw. Oo. Doon ka na nagpagamot kay Ate Chi noon? Hindi pa katichik no. Hindi ko Sa iba ka pa nagpagamot? Opo, sa iba pa ako nagpagamot. Tapos nung ginamot ka noon, okay na? Okay na po. Lumabas po yun eh. Lahat ginawa ko po na para... Kasi kung hindi ko yun ginawa, yung mga para... Opo. Kasi mabuhay po siya. Mismo ako po yung uubusin yung dugo, laman ko sa loob. Kakainin niya, mabubuhay yun. Galing po yun sa dagat, yung ginawa niya sa akin. Ibig sabihin, factor siguro sa dagat, yung ibinabaon yung bungo sa tubig? Tama ba o sa ilog? Dagat. Sa dagat. Yung ginawa sa'yo. Kinukuha yung pagkulang sa kanya. Normal po pag umagang tiyan ko, pag hapon, parang alon na Parang nag-high. Parang kumbaga sa dagat, nag-high tide. Opo. Nag-high tide din, atake na ako pagka, Madaling opo, alauna na. alauna. Pero Kasi usually guys, ang high tide, di ba, madalas alauna lang ang madaling araw yan, di ba? Yung mga high tide. Depende. dugo po yung lumalabas, nagpa-check up ako, walang findings ng doktor. Sa tingin mo, ilang taong kang kinulam nitong hayop? 2013 niya ako sinimulang kulamin. Ay, matagal. Ibig sabihin, hindi siya ganun kalakas. Kasi taon eh. Taon na. Parang gusto niya pinapahirapan, ganun. Yes, pinapahirapan niya. Dandahan. Paano yun? Ang balita ko, sabi ng taga dun sa taga Sekihore, hindi na raw pahihirapan, papatayin na lang doon ng isang patayan na lang daw. Yun po yung alam ko. Kasi decidido na po ang lahat na ganun ang gawin sa kanya. Kasi hindi lang po isa yung kinulam niya. Marami po. Uubusin niya ang pamilya. Pamilya ang gusto niya ubusin para walang lalaban sa kanya. Napakasama pala niya. Doon lang ako na talaga guys, yung pati yung yung special child na kapatid niya, dinamay. Yun, yung taga-masahe sa kanya. Inuutosan niya makapagsalita pa yun noon. Isang tawag niya lang, imamassage yung likod niya, minamassage po siya. Pero hindi namin lubos maisip na bakit nagawa niya na ipatikom ang bibig. Yung kamay po ng kapatid ko, ganun na lang po palagi. Hindi po siya nagaganon. Tsaka pumapayat. Pumapayat din. Ang iniinom niya na tubig, hindi niya po linurunok. Binubuga niya. Wala pong papasok na tubig. Binubuga niya. Pinapahirapan niya na gusto niya naawa. So, sobrang sama. Kung ile-level mo yung kasamaan niya, 1 to 10, yung 10 yung pinaka-high, ano siya? 10. Hindi naman 11. Ay, hindi na. Ay, 11. Ganun. 11. Sa sobrang kasamaan. Sobra na. Sobra na. Sobra na talaga. Kasi pati itsura niya, kaya tingnan niyo. Masamang tao po talaga siya. Pero sa physical, wala naman siyang nabalita na ipinapatay or what? O wala naman siyang binugbog. Anong klaseng kapitbahay ba siya? O anong klaseng yung pagkakakilala niyo sa kanya, anong klaseng kamag-anak siya? Bali, po siya eh. Kumbaga, lalapit siya sa'yo pag may kailangan. Pag wala, walang pakialam. O diba, alam niyo na guys. Paano niyo na-discover na yung bahay pala nitong sinasabi niyo mangkukulam na pinsan mo ay mayroong underground ng mga bungo, may 3 bungo daw. Paano na umabot sa gano'n na na-discover niyo yun? Marami nakakita na din ng mga bata. Mga bata. Opo. Mga pinsan din namin nakakita. Ano yung Pero nakita? Ano daw yung nakita doon Marami sa daw po. underground? May bulang kristal. Mayroon daw po siyang ahas doon. May mga kahoy-kahoy daw po na nagpulma po siya tao. Then, mayroon daw parang harian daw doon sa ilalim ng underground niya. Na siya mismo ang kumukulam. Doon niya ginagawa yung kanyang ritual. Opo, doon po. Sa tingin mo, saan niya nakuha yung ganong kakayahan niya? Paano niya natutunan niya? Sa tingin mo lang? Kasi matagal po siyang nawala dito. So,
Nakuha niya yun sa ibang lugar. Somewhere, kung saan- baka opo, kung saan siya ibang lugar pumunta. na ano. Bukod pa po mga master, yung isang pamilya niya mismo ngayon, paano niyo po na-discover na sa sarili niyang pamilya, kinulam niya na? Yung mismong ano niya, asawa niya, anak niya, ito, dito na tayo sa part na to para, Opo. Bali yung sa asawa niya naman, hindi gumagaling yung, kumbaga, sabi may sakit. Kapag tuwing inaatake yung asawa niya, hindi niya pwede dalhin sa simbahan, hindi niya dalhin sa doktor, kasi siya mismo magdadala kung saan niya gustong dalhin. Kasi alam niya daw na ang nangyari sa asawa niya ay ganun. Siya lang may alam. So, ibig sabihin, ginagawa niya. alam niya na kinulam daw yung asawa Opo, niya. kasi yun po ang ginagawa niya. Tapos ngayon, bakit naman umabot sa pati yung anak niya na lalaking dalawa, meron pa dun isang babae na kinulam niya din. Bakit ganun? Ba't pati yung mga anak niya kinulam niya na? Wala na siyang ibang choice eh. Damay-damay na ginagawa niya, pati pamilya niya. Hindi na siya nakaawa. Pero sarili lang niya yung Iniisip niya. Opo. Pero sa tingin mo, siya ba marami nang napatay? Marami nang nakulang? Marami na po siya nakulang. Marami na. Hindi lang po kami. Marami na po. Tapos Pero sino yung nagpunta kay Ate Che na hanggang dito na lang daw yung hininga sa dibdib? Kumbaga yung malapit ka nang mamatay talaga. Kuya ko. Yung kuya mo, nasaan yung kuya mo na yun? Bumalik na po sa trabaho. Okay na siya ngayon. Okay na po. Pero kung hindi namin patingin ka, teacher, Baka Mamatay kasi lang. ang nakita yata ni Ate Che is yung hininga niya, bababa na po talaga. Opo, kasi nang asamama niya sa kanila, nanuko na kumbaga. Gusto na siyang umuwi kasi Nagpaalam na. opo, kasi nagpaalam sabi na. niya, Ano yung sinasabi sa sa funeral yun? opo, sabi niya, gusto niya umuwi kasi gusto niya dito maligpit sa bahay namin. Kasi wala daw problema kasi mayroon daw siyang silpeter. Kaya oo, gusto niya umuwi kasi pagod na daw siya. Kilabutan na. Tapos tuwing inaatake po yung kuya ko, tinatawag niya ako. Nakikita niya yung tao kung sinong gumagawa sa kanya. Kasi nagano po siya So, eh. yun. Opo, lahat po, dalawa pong paa niya, ginaganon niya na. Tapos hihiga siya, hindi siya pinapatulog. Parang nagsasalita, parang tumatahol na aso. Oh, tanong ko lang, bakit sa tingin nyo tumalab sa inyo? Gaano ba katindi yung kapangyarihan na ginagawa niyang walang yana yan? Kung sino mang mangkukulam na yan. Bakit sa tingin nyo? Di ba Marami sabi, po. di ba meron din kasing kasabihan din sa Biblia, di ba? Ako hindi naman ako masyadong palabasa. Ang anak ng Diyos dapat hindi magagalaw ng masama yan. Ba't sa tingin mo, kung tinatanggap nating anak tayo ng Diyos, bakit mo sa tingin na kahit anak ka pala ng Diyos, pwede kang magalaw ng ganyan? Bakit mo paano mo nasaksihan sa sarili mo? Kasi po, pag intensyon ng tao, gagawin niya po talaga ang lahat. Gagawin Hahanap po siya ng mga kasama niya na malakas Yun. para po makapasok. Kasi malaki po yung intensyon niya sa amin. Milyon daw po yung halaga ng lupa dito na tinatayuan namin ng bahay. Kaya mas importante sa kanya yung pera, pera. kaysa yung relasyon namin na magkamag-anak. Meron ang gusto ganun niya. Meron mga ganun talaga, Opo. guys. Sakim po siya. Sakim talaga. Wala naman po mangyayari sa mga ganyan, mga master ng mga sakim na tao, yung mga inggitera na tao, wala po talagang mangyayari kasi imbis na pagtrabahuhan na lang nila, kinaiinggit pa nila sa iba. Imbis na magtrabaho na lang sila magpagod ba? Opo. Imbis dapat ka matuwa na merong umaangat, 'di ba? Opo. Tulad niya nagpatayo Dapat matuwa kayo. siya, opo. Pero tanong ko lang, hindi ba siya na feeling niya sa sarili niya na nalamangan niyo siya sa lupa na parte-parte niya o sa ginawa niyo? Kaya siya Hindi. nagkaganon? Hindi po, kasi sobra-sobra po yung kinuha nila. Kinuha na po ng lulo niya yung share nila. Oo. Bali, yung lulo niya, at saka lulo kong magkapatid. Yung lulo niya may anak na dalawa. Kinuha na yung share ngayon. Kinuha na lang yung share. Ngayon Tapos gusto ito naman pang- siya, dahil nakapangalan sa lulo niya yung titulo, gusto niya rin angkinin yung sa kanila ni mama. Kaya sabi niya nakapangalan sa kanila. Dapat wala nang sa kanila. Ubus na, bininta na nila. Oo. So, sa madalit sabi, kasakiman yung pinakaugat nitong. Gusto niya angkinin lahat. Oo. So ngayon, kamusta naman kayong pito na lahat ba kayo na kay Ate Che nagpatambal o meron ding ibang Mas marami din kami ka Ate Che nagpagamot. nagpatambal, nagpagamot? Pero ngayon, kamusta naman na matapos Okay na yung po. lahat? Mas na kami. Okay na yung kampante. pati ikaw, kamusta Opo, yung ano okay mo na, ngayon? Okay na ako.
yung ano mo ngayon, okay ka na. Ito naman kasi, inaalaw din agad na mangyari sa atin na ma-realize din natin yung katotohanan na talagang may paranormal na nangyayari. Kasi katulad niya. Tapos, mabalik lang tayo, ano nang nangyayari ngayon dun sa mga anak niya at yung asawa? Yung Kamusta mga na? anak niya, nararamdaman ko, nakikita ko na matamlay. Lahat. Opo, parang puyat na hindi mo maintindihan kasi noon iba ang aura ng mga anak niya. Blooming, malulusog. Ngayon, parang maawa ka talaga kung tingnan mo sila. Dahil sa kagagawan din ng tatay nila. So, sa madalit sabi pala, ngayon, hindi pa totaling wala naman namatay pa, di ba? I mean, Opo. so, ang balita ko, merong sa side ninyo, sa side ninyo, huwag na lang natin banggitin mga master na pinakulam talaga yung tao na yun na ng pinsan daw noon. Opo. O ngayon, Kasi daw, tumawag 3 bisis. Hihingi ng picture nila magpamilya. oo. Buong pamilya daw na picture. So bakit siya hihingi? Kahit ano ng auntie ko, bakit siya hihingi? Hindi niya kami kilala. Namimilit po siya eh. Tapos nung ano naman po, Oo. happy birthday, mabuhay ka hanggat gusto mo. Kasi hindi niya kaya yung kakayanin Ate Chick. Oo. So, yun yung sabi dun sa isa sa kamag-anak mo na nag-comment siya. Isang sa kamag-anak mo na nag-post, nag-comment itong mangkukulam na kamag-anak nyo na sinasabing, mabuhay ka hanggat gusto mo. Tapos ang masaklap pa doon, hindi niya ginamit yung mismong account niya. So gusto niya magkagulo. Kami, iniisip namin na ayaw namin mag-confront. Kaya alam namin na siya talaga mismo gumawa niya. So ngayon ganito, ano ang sabi nung nagpakulam daw? Desidido daw ba siyang ipatapos na? Itong ano nyo na to? Kasi di ba hindi naman kayo ang hindi naman kayo ang nagpakulam doon eh. So lilinawin ko lang mga master hindi po sila yung nagpakulam doon. Baka para po tayo, baka sabihin ng iba dyan na sila. Hindi po sila, dahil ngayon, isa lang po sila sa kamag-anak na sinasabing kinulam, pero hindi po sila nakialam. Nagpagamot lang po sila, pero hindi po nila ipinakulam itong sinasabi nilang tao na to na kamag-anak nila. Kasi, bakit naman po sila papayag magpa-interview dito, guys? Kung sila yung nagpakulam, di ba? So, yan, disclaimer lang po So, isa daw po sa kamag-anak nilang ang gumawa nun. Okay. So, yung isa sa kamag-anak nyo nalaman nyo na may asawa siyang taga Siquijor. Yun yung nagpatira ngayon sa kanya. Opo. Gustong-gusto niya talaga ipatapos. Desidido na raw? Yes po, kasi mas marami pa siyang makulam. Makukulam. Marami pa siyang balak kulamin. Pero hindi na kayo nakialam? Hindi na. Sa bagay, kahit awatin naman nila mga Ipasa master. Diyos na lang namin Oo, wala lahat. na silang magagawa doon sa sa pagkakataon na yun dahil nga Diyos na po bahala. at saka kamag-anak po nila pala sa side ng nila yung sa Siquijor. So yun lang, maraming salamat Ma'am Michelle sa pagpapaunlak ng interview. At ito magiging silbing aral po ito sa atin na huwag tayong masyadong maging gahaman sa mga bagay kasi lahat naman po ng bagay mawawala. Kahit tayo mawawala tayo sa mundo, di ba? Importante pa rin yung sir, yung relasyon po ng magkamag-anak. Correct. Oo. So, thank you, Madam. God bless. At Welcome saka po. sana Salamat din mas po. maayo pa na maayo mag-blessing pa tayo, di ba, Thank sa you mga po. ganito dahil talagang mga master hindi po talaga biro yung ganun eh. So, yun. Thank you guys and please like and share for more and subscribe below. And bye-bye.